Magandang araw mga boss, dito na tayo sa last part. Ang problema nga ni customer, itong minor ng makina niya, ayaw bumaba, laging mataas. Kaya ang ginawa ko sa mga boss, dahil nga yung secondary plate ito, parang naka-open siya na ayaw bumalik. Kaya nga ang ginawa ko, kung makikita niyo, gumamit ako ng manipis na plus screw. Tsaka ako ngayon pinalo-palo itong plate dito sa secondary para kung meron man siyang dumi na humarang, madurog siya at matanggal. Kaya mga boss, kung mapapansin niyo, parang naramdaman ko na bumaba na itong minor niya. Yun, bumaba na nga talaga yung minor niya. Bigla-bigla kung i-rev yan mga boss para yung primary at secondary plate nito, ma-pre-up siya tapos isprayan ko ulit yan ng carburetor cleaner para yung dumi na humarang dito sa secondary plate niya matanggal. Tandaan niyo mga boss, pag nag-spray kayo ng carburetor cleaner, pero bulisin nyo muna tapos spray. Bulisin tapos spray itong carburetor cleaner. Ganun lang ang diskarte para hindi mamatay yung makina. Kasi pag in-sprayan nyo yan, mababa yung minor, syempre ang possible na mangyayari doon, malulunod itong carburetor tapos mamamatay itong makina. At dahil sa okay na ako ng mga boss, kung mapapansin nyo, hinawakan ko itong valve cover niya. Ang init mo, bumaba na yung minor. Ayan o, complete ko yung makina o. Wala rin palya niya. At para matuto kayo mag-adjust ng minor mga boss, lapit ko muna itong camera ko tapos i-close up ko yan. Kung mapapansin mga boss, yung hinawakan ng kamay ko, ayan yung adjusting screw niya, yung sa minor. Hihihitin ko yun ngayon pakanan para malaman nyo na kapag pinihit ko yan pakanan, tataas itong minor niya. Pansinin nyo, tumaas na minor niya. Lumakas ang minor, di ba? O, pag hihinaan nyo, titigil lang yung pakaliwa. Pakaliwa, pakaliwa. Yan, baba na ulit siya. Kapag adjust naman ng minor mga boss, meron naman siyang tachometer kung ilang RPM yung gusto nyo. Pero kung wala naman, pwede nyo naman tansyahin kung kabisado nyo yung taas ng minor ng makina nyo. Ito mag-FU yung mixture niya. Sarado nyo. Sarado nyo muna. Tapos basta sinasarado nyo yan. Tingnan nyo, hihina. Ayan o, tingnan nyo, manginginig yan. Ayan o, nanginginig siya. Ayan o. Ayan o, gagawin rin yung makina o. Ayan, pag sinasarado niya yan o. Sarado niyo muna. Ayan, pag wala siya mamatay, ayan, mamatay na siya o. Kasi nyo, diba, para mamatay na yung makina. O, buksan mo na ngayon. Ayan, buksan mo na ngayon yung air fuel mixture niya. Para tumilin ulit yung makina. Tandaan nyo mga boss, habang pinipihit nyo itong air fuel mixture, kung saan titinin ng andar itong makina nyo, dun kayo titigil. Bali sa pag-adjust naman nitong air fuel mixture mula sa pagkakasara, pwedeng hindi mo na matapos yung 3 ikot, titinin na itong makina. Wala lang yung makina. At dahil nga sa matinin na yung andar ng makina, ipipwesto ko muna itong camera tapos uulitin ko kung paano ko yung ginawa. Nasarado ko yan. Papasin yung makina. Ang dyan. Bali yung air fuel mixture ang tinutukoy ko dyan mga boss na isasarado ko, pipihitin ko yung pakanan. Kung mapapansin nyo, mag-vibrate itong makina. Yan o, para naghihingal na siya. Yan o, iba na yung tunog niya, di ba? Para naghihingal o. Pansinin nyo yung makina, pati yung high tension wire. Yan o, babibrate na siya o. Bubuksan nyo ngayon. Kung saan yung titinin yung makina, hanggang tatlo na tigil, naikot, yung titigil. Yan. Yung mga boss, naka-isang ikot na ako dito sa air fuel mixture. Ay, nakadalawa na ako. Hello. Dalawang kalahati lang o. Sa 2 kalahating ikot dito sa air fuel mixture, nakita nyo naman na wala yung palag ng makina. Kasi naman ito eh, mawala yung galaw niya eh. Kaya pag gusto mong babaan yung minor, Nilapit ko itong camera para makita nyo. pag gusto mong babaan yung minor, ito. Wasap natin konti. Ito, pipihitin niya oh. Yan. Yan ang minor niya oh. Alam mo kasi sa mga provision, may mga ganito pa eh. Ayan, nagkaroon lang ng vibrate oh. Ang problema kasi nito, pag in-start mo, ang taas ng minor. Kaya init na siya oh. Pinong-pino na yung under niya oh. Tingnan naman natin ngayon yung starting. Dapat pag i-start niyan, hindi ka tulad kanina. Oh, matagal. Dapat pag i-start niyan, 1 click, under agad. Kaya i-switch off ko itong makina tapos i-start ko rin yan.
O di ba, hindi na mahaba yung redondo niya. One click na pag in-start. Ilagay ko muna itong dalawang vacuum hose dito sa actuator niya. Sa aircon kasi yan mga boss, sa idle up. Kaya lang hindi pa napapagawa yung aircon nito. Kaya hindi naman yung gumagana. Pwede makakalimutan yan. At ito nga mga boss, hinawakan ko ulit itong makina ni customer. Matining na yung andar niyan. Ito yung nag-overheat mga boss na pinapa-top over sa akin. Pero kung napanood nyo nga yung part 1 sa pag-check up na ginawa ko, yung radiator fan at radiator cap lang ang nakita kong may problema. Kita nyo naman, kanina pa naka-start itong makina niya at revolution pa ako ng revolution, pero very good yung temperature niya. Ayan talaga yung ano niya, temperature. Kaya ipinipilit sa akin ni customer dahil nga sa may nagsabi sa kanya na cylinder head gasket na daw yung problema. Sabi ko sa kanya, wag guros daily ka. Dapat check upin muna. Kaya nga ang tagal ko check upin mga boss eh. Dahil nga ayon kay customer, mabilis daw ito mag-overheat, pati yung tubig, mabilis din siyang maubos. Ayun yung host na ano, pinapalitan ko na ng host. Oo, yun yung lambot ng ano. Oo, kanina pa ma-under yan. Diba? Itong takip, hindi pinalitan. Kaya nagpabili ako. Tanggalin ko na nga itong radiator cap niya para mapalitan ko na yan ng bago. Oo, naka-pressure oh. Yun yung. Ayun. Grabe eh. Kaya lang sabi ko kay customer, para hindi masyadong hirap yung makina mo, itong radiator oh, kopong-kopong pa yan, palitan na yan. Grabe na yung kalawa. Ito mga boss, nagpabili na ako. Yan. Kasi pinalitan ng gumawa eh. Sabi ko palitan na rin yung ano eh, radiator cap eh. Dahil nga sa lumalabas yung tubig dyan eh. Kaya hindi pa tuloy magamit niya ano ko oh. Customer. Hinihintay niya pa talaga yung ano ko. Kung pwede ito gamitin. Sabi ko, teka muna ah. Palitan muna yung ano, radiator cap. O yan. Ito mga boss kasi ang problema. Tignan nyo naman oh. Kaya lakas magbawas ng tubig eh. Ayan oh. Talagang yung goma niya manipis na. Oh. Kasi yun oh, kita naman nalata eh oh. Manipis na oh. Ito yung bago mga boss oh. Wow. Diba? Ito ilagay yan. Oo, kinakalawa. Isa pa sa problema sa radiator cap niyang luma, hindi na siya naglalak. Kaya pag umandar itong sasakyan, lumalabas yung tubig dito sa bibig ng radiator. Ito nyo naman itong bagong radiator cap, pag pihit ko, naglock siya agad. Punta na nga ako dito sa paglagay ng air filter housing ni customer. Na habang nilalagay ko nga yan, shoutout muna ako kay Victorio Guzman ng Australia. Pati kay Senon Ariola ng Italy, ganoon din kay Marcelo Milenia ng KSA, Saudi Arabia. At syempre naman kay Ronnie TV and my special son. Maraming salamat sa inyo mga boss. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon. After ko nga mailagay itong housing ng air filter, ito namang fuel filter ngayon ang kakalasin ko mga boss dahil nga sa papalitan ko na rin yan ng bago. Sa pagpalit ng ganitong klaseng fuel filter mga boss, huwag kayo mag-alala kasi meron naman siyang arrow. Bali pag binunot nyo yung fuel hose niyan, syempre tandaan nyo kung saan siya papunta. Dalawa lang naman yung hose, isang galing sa tangke at yung isang hose naman papunta dito sa makina. Okay na, isunod naman natin palitan itong air filter. Ayan ang mga boss yung bagong air filter. Ikinabit ko na dahil itong luma niya, barado na rin. Dahil nga sa okay na ito, napalitan ko na ng bagong air filter. Ilagay ko na ngayon itong air filter cover niya. At dahil nga sa nag-cheese oil ako mga boss, gutin ko itong dipstick niya. Para nga makita ko kung kailangan ko pang magdagdag ng langis or hindi na. Ayun mga boss, kung makikita nyo, okay naman na yung pagkakasaling ko ng langis dito sa makina. Naka-level na yan dito sa dipstick. Kaya pwede ko nang start itong makina. Ayan na mga boss, dumating na si customer. Mga pare Mino. Yun lang, nasagi ko itong stand ng camera. Sige, start. Yun. Si customer na ngayon nag-start itong makina niya. Kaya punta naman ako ngayon dito sa loob ng sasakyan ni customer para makita nyo na okay na itong sasakyan ni customer. Yung temperature niya, kung makikita nyo, ayan o. Ganda ng cooling system niya mga boss oh. Tingnan yung makina. Pinitsop ko nga yung makina mga boss, tapos start ko ulit yan. At nakita nyo naman, okay na yung starting nito. Kaya balik na ulit ako dito sa harapan ng sasakyan ni customer, pero switch off ko muna itong headlight niya mga boss. Pinon ko kasi yan para makita nating maliwanag dito sa dashboard yung temperature niya. Ito yung starting niya, di ba? Starting niya, subukan mo.
At dahil sa okay na ito mga boss, hindi ko na rin makitaan ng pagtaas ng temperature niya. Kumbaga, hindi na siya nag-overheat. Tapos yung starting niya, okay na rin, one click. At yung minor nito, higit sa lahat, bumalik na siya sa normal. Hindi na siya ganun kataas gaya nung una. Kaya ibaba ko na itong hood para mag-road test na kami ni customer. Gaya nga ng nakagawian ko mga boss, lalo na may problema itong overheat, syempre hindi ko palalampasin yan para hindi i-road test itong sasakyan ni customer. Maganda kasi siya yung humatol kung okay na ba ito or hindi. Mas maganda na yung minor niya ngayon. Oo naman. Yun nga mga boss yung nakita ko dito sa carburetor, yung secondary plate niya, medyo naka-open siya ng konti. Kaya yung minor, ayaw bumaba. Kaya ang ginawa ko, tinuktok ko ng flat screw. Ayun, bumaba siya. Tumahimik eh, no? Oo. Ang angin lang makina eh. Nung in-start ko, akala ko nga ano eh. Yung pinuntahan ko ng linggo, yung pinuntahan ko. Dito. Sabi ko, udong yung makina nito. Sabi ko, kumatok na makina ata nito. Hindi, yung overheat, kinabala ko doon. Oo. Ilang araw na nag-overheat eh. Nagamit ko pa rin. Ha? Nagamit ko pa rin. Mahal na mahal mo pa naman ito sa sakyan na to, no? Oo. Ang tino ng andar niya, oh. Hindi, sabi ko yung nag-overheat, sabi ko baka nadali na yung gasket kasi ilang araw na nag-overheat. Ah. Kaya sinabi ko sa'yo, baka may gasket na mapalitan. Hindi naman agad ura-urada ganun. Gaganyan no, hanggang dito. Ilang temperature niya? Oo. Oo. Nung tumakbo yung ano, yung fan, Oh. saka ganyan na lang siya. Eh sabi ko nga sa'yo, mahina na kasi yung pan. Oo. Mahina na yun. Papalitan Ganda mo. ng takbo. Siyempre naman. Ang lakas ng ano ko, chamba eh. Ang gaan na, no? Tumakbo, no? Oo. Parang bago na naman. Parang bago. Hanip mga boss, bago pa paro sa kanya to. Anong year model to? 98. Ha? 98. 98? Oo. 28 years, ano? Oo. Tapos ganito pa yung takbo. Oo. Ang gaan niya pa tumakbo, no? Ang gaan, ano? Ang gaan pa rin. Ang gaan. Kahit nararamdaman ko, pag inapakan mo yung gas, talagang umaayon eh. Oo. Kita mo yung ano, temperature niya, oh. Diba? Gumanda na siya. Kailang overheat? Ilang beses nag-overheat? Tatlo. Tatlong overheat? Oo, kaya nga sabi ko baka may Ano, tinawag linggo-linggo? Hindi. O araw-araw? Oo, yung kasunod na araw yun. Maabot siya ng 3/4. Oo, dito na. Saan? Yan. Hay na yan eh. Oo. Tibay yan, oh, tibay. Nakatigil. Overheat? Umaangat. Oo, ganun, kahit nakatigil siya. Pag naka-traffic, kunyari naka-traffic. Oo. Pumunta akong Marikina noon. Dito na. Dahan-dahan umabot ng ano. Tumataas. Tayo, nakatigil ako, tumataas. Pinatay ko. Buti nakauwi ka pa. Oo, naggabi na. Gabi na ako umuwi. Napahingahan din siguro yung lumamig din siguro yung makina. Yung nakatigil, naka-overheat siya. Oo, naka-traffic. Oo. Mahina ang ano nun, pag ganun. Pan. Mahina yung pan, sa radiator pan, mahina. O kaya yung minor mo masyadong mataas. O yun nga, sa carburetor. Tapos talyado pa. Di ba? Bakit palyado? Yung spark plug mo, sobrang tagal na nun eh. Ikaw na nga nagsabi, matagal na eh. Tapos yung fuel filter, di ba? matagal na eh. Air filter. Ayun lang naman ang pwedeng panggalingan yan eh. Kung talagang gagawa ka, doon ka lang muna pupunta eh. Ito mo, bakit tayo pero wala ka marig na ingay eh, no? No, hindi ano yung makina eh. Stress. Hindi stress eh. Iba yan, akit. Trrrr, gagano na yung makina. Kahit bumili ako ng bago, hindi ko bibenta to. So, ano ko kung... Saan mo nadala to? Malayo? Ano, Bagyo? Oh! Oo. Matindi ka rin ano? Dito na tayo? Bagyo. Kailang beses itong Bagyo. Na-base na. Grabe mga boss, ano? Narinig yung Baguio. Matindi. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana sa bawat video na ginagawa ko, nakakakuha kayo ng idea. At kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!